Welcome to Ian Canelias TV. Isang napakagandang araw naman po mga kaibigan. Sa video ito, pagpatuloy natin ang ating aralin at ang online Bible study natin. Ako nga pala si Ian Canelias, ang inyong guro ngayon. Ang pinag-usapan natin o ang previous online Bible study natin ay doon natin na-discuss ang paglikha ng Diyos ng mga anghel at naintindihan natin kung ano nga ba ang purpose ng Diyos kung bakit nilikha niya ang mga anghel, at nakilala natin si Lucifer at ano ang kanyang responsibilidad sa kaharian ng Diyos at ng dahilan kung bakit nagkasala siya sa Diyos at pinarusahan siya nito. At sa ngayon, pag-usapan naman po natin ang 6 days ng paglikha ng Diyos. Sobrang bilis lang po ito. Siguro mga 2 lesson ang ating pag-usapan ngayon. O hanggang maabot lang natin sa oras. Okay? So, ang paglikha ng Diyos. In the beginning, God created the heaven and earth. And also in Hebrews chapter 11 verse 3. Basahin nga natin sa Hebrews. Okay, wait lang guys. Hebrews. Hebrews chapter 11 verse 3. Alright. Through faith we understand that the world were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Dito natin maintindihan mga kaibigan that God created this world according to His purpose. Sabi nga dito, through faith we understand that the world were framed by the word of God. Salita ng Diyos ang mas may kapangyarihan. Because of His word, nilikha niya ang lahat ng bagay na makikita mo ngayon sa paligid mo. Kahit ang buhay natin. Ngayon, in first day, in Genesis chapter 1, verse 3. Pasensya na kayo mga kaibigan English na Bible ang ginagamit natin ngayon. Importante, nakapag-intindi naman kayo di ba? In Genesis chapter 1 verse 3. Okay, basahin muna natin sa verse 1. In the beginning, God created the heaven and earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. Unang na-create ng Diyos ang liwanag, and there was a light. At nakita ng Diyos na maganda ang liwanag, napakaganda. Na-appreciate agad ng Panginoon.
And God divided the light from darkness. Na-divide ng Diyos, kaya nga merong araw at gabi. And God called the light day, and darkness, yung araw na maliwanag ay araw, at ang darkness naman tinatawag itong gabi. And the evening and the morning were the first day. Yun ho ang first creation of God. And now, sa ikalang araw naman po, in Genesis chapter 1 verse 6 to 8, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let of the waters, and let it divide the waters from the waters. Kaya nga mayroong tinatawag na dagat at ilog. Nag-divide. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And verse 8, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And in the third day, review muna tayo. Ang unang nilikha ng Diyos ay ang liwanag at ang dilim, ang araw at gabi. Ang pangalawang araw naman po na nilikha ng Diyos ay ang tubig, tulad ng dagat at ng ilog. Merong tubig sa ilalim, yun ang tinatawag na karagatan, at nasa kalangitan. Merong tubig sa langit, kaya nga merong ulan. That is inaabsorb ho ng init yung tubig. At yung nung unang panahon, yun lang ho ang nagsusupply ng mga halaman. Walang ulan noon, but there is a firmament. Okay. And then sa ikatlong araw naman po, Genesis chapter 1 verse 9 in 13, verse 9 to 13. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. Doon na nilikha ng Diyos ang lupa, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the sea. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit, after this kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Yun ho ang ikatlong araw. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was it itself after his kind. And God saw that it was good. Mga prutas, mga gulay at halaman, mga kahoy. Yun ang ikatlong araw. Lupa at karagatan at mga halaman. And then sa ikapat naman na araw ay ang mga buwan, araw at bituin. In Genesis chapter 1 verse 14 to 19, God said, let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Kaya nga mayroong mga kapanahunan eh. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. Lahat ng creation ng Diyos ay napakaganda. And then sa ikalimang araw naman po, in Genesis chapter 1 verse 20 to 23, nilikha ng Diyos ang mga nilalang sa dagat, tulad ng mga isda. Ayan. And then nilikha din ng Diyos ang mga ibon sa kalawakan, at ang mga insekto sa mga halamanan. Yun ang
5 days. And then, ano naman ho ang nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw? Okay, review muna. First day, ano nga ang nilikha ng Diyos? Ang lights, day and lights, day and nights. And then, sa ikalawang araw naman po ay ang tubig. Ayan, tubig. And then, sa ikatlong araw ay ang karagatan, tuyong lupa at mga halaman. At sa ika-4 na araw ay ang buwan, bituin at araw. At sa ika-5 araw naman po, nilikha ng Diyos ang mga ibon, isda at mga insekto. At sa ika-6 na araw, ito na tayo. In Genesis chapter 1 verse 24 to 31. Basahin nga natin dito. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, tulad ng mga cattle and creeping thing, and the beast of the earth after his kind. And it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after this kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Itong pinakamaganda. Pagkatapos nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hayop sa lupain, tulad ng mga kabayo, baka, mga camel, leon, tiger, lahat ng mga beast, at mga aso, at lahat ng mga gumagapang sa lupa, ay na-create na ng Diyos in the 6 days. And then nakikita ng Diyos na napakaganda. Ngunit kailangan niya ng katulong para mangalaga nito. At nilikha niya ang tao according to his likeness. Sabi niya, after our likeness. Bakit sinabi dito ng Diyos na our? Ibig sabihin ba merong kasama ang Diyos sa paglikha? Tatlo ba ang persona ng Diyos that time? Dahil nagsabi siya na our likeness. Let us make man in our image, after our likeness. Bakit sinasabi ng Panginoon na ganun? Because kasama niya ang mga angel. Ibig sabihin, ang itsura, mukha, we are a likeness of angel and God. Kamukha. Yan. In our image, sabi ng Panginoon. And let them have dominion. Sabi nga dito, dominion. Anong ibig sabihin ng dominion? To have authority over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Anong ibig sabihin ng dominion? Tayo ang magdominar. Lahat ng mga creation ng Diyos. Ayan. So, God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Lalaki at babae ang created by God. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Yun, inilikha tayo ng Diyos in the 6 days. Number 6 tayo. Kaya nga, in the book of Revelation, ang 666 is a number of the beast, dahil ika 6 days tayo nilikha ng Diyos. At ang ikapitong araw naman in Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished,
and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in he had rested from all his work which God created and made. Ganun ho ang kahalaga ng ikapitong araw, rest day, araw ng kapahinga ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nagpahinga mula sa lahat ng Kanyang ginawa. Yun ho ang inyong tandaan, na ginawa tayo ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo, organic or organize. Ayan. Organize lahat. From first day into 6 days, and then ika-7th day, nagpahinga na ang Diyos. Kaya nga, ginawang huli ito ng Panginoon. Banal na araw ang ikapitong araw. Because God rest that day. God rest that day. So ngayon, hanggang dito lang po ang ating study about creation of God. Maraming salamat po. Kuminto lang po kayo. God bless everyone.